Happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Yan, maraming salamat po sa nagbigay ng awit. Yan kay Brother Melvin. Ngayon pong February 10, ang ating tiyak na saligan. Our sure foundation dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 13. Tayo po ay manalangin para po sa ating pong pagsisimula. Aming mapagpalang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Kayo po ang aming siguradong sandigan ng aming pananampalataya. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan at kaunawaan na nagmumula sa inyo, O Diyos, upang aming maintindihan ang inyong pong mga salitang ngayon pong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians na ating pong pinaka-key-text, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban na nakalagay na ito'y si Hesus Kristo. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami at pinagkapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Sapagkat ang araw ng pagbubunyag na ito, sapagkat ito ay mahayag sa pamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. So walang ibang saligan mga kapatid sa ibabaw ng lupa na talagang magiging patibayan na tunay na saligan kundi walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Yung pong saligan ng kayamanan o anumang uri na meron tayo ay hindi po natin po pwedeng gamitin yan na talagang panghawakan na saligan dahil lahat ng yan ay mauuwi sa wala mga kapatid. Pero kung nakasalig tayo sa Panginoon, yun ang tiyak na tiyak. Ito po ang makalangit na dako, sang-ayon po sa devotional natin ngayong pong umaga na ito, kung paanong inilahad ng apoy ang pagkakaiba ng ginto at tanso at mga mahalagang bato, ang kahoy at ang dayami, gayon ang araw ng kung paanong inilalahad ng apoy ang pagkakaiba ng ginto at tanso at paghukom ay susubok sa mga karakter na naghahayag ng pagkakaiba ng karakter na hinugis sa larawan ni Kristo at mga karakter na hinugis ayon sa makasariling puso. Yan po mga kapatid, inilarawan na yung ginto at tanso malalaman kung totoong ginto sa pamagitan ng apoy, pagdadalisay ng apoy. Ang ating pong karakter ay mahayag sa paghukom mga kapatid. Kung ito ba'y hinugis ayon sa larawan ng Panginoon o ayon sa makasariling puso. Ibig sabihin, nakikita ko dito mga kapatid, wala tayong maitatago sa ating pong Panginoong Diyos. Lahat ay parang open book mga kapatid. Kitang-kita ng Panginoon ang ating karakter. Kaya sabi dito, kaya ating pong tignan na ating siguraduhin na yung ating karakter nakasalig sa ating Panginoon. Ang lahat ng pagiging makasarili, sabi dito, ang lahat ng bulaang relihiyon sa pagkakataong iyon ay mahayag kung ano ito. Ang mga bagay na walang halaga ay matutupok. Ngunit ang ginto ng tunay na payak at mapagkumbabang pananampalataya ay hindi kailanman mawawalan ng halaga nito. Hindi ito kailanman matutupok sapagkat ito hindi naglalaho. Yan. Kapag ka ang ating pong pananampalataya ay katulad ng ginto, dinalisay na ginto sa pamagitan ng ating Panginoon, hindi ito matutupok. Hindi ito mawawala. Pero kung ang ating pananampalataya katulad ng dayami, makukonsume tayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoon sa pagdating niya. Kasi sa pagdating ng ating Panginoon, ang mga hindi nanampalataya sa Panginoong Diyos, masusunog. Samantalang yung nanampalataya sa Panginoon, hindi makakatayo sa pagdating ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya sa pagdating ng paghukom, sa pagdating ni Jesus Christ, malalaman kung talagang sino ang nasa panig niya at kung sino yung nagkukunwari. Yan, walang ligtas, walang makakapaglinlang sa ating Panginoon. Sabi pa dito, ang sino man ay maaring maging kung ano ang pinili niya. No? Kaya nandito sa pagpili kung gusto mong piliin na maligtas, tagapin mo lang si Jesus Christ. Pero kung gusto mong mapahamak, ikaw rin ang pipili. Ang karakter ay hindi natatamo sa pagtanggap ng edukasyon. Ang karakter ay hindi natatamo sa pagkakamal ng kayamanan o sa pagkakaroon ng makasanlibutang pagkilala. Ang karakter po, saan po nakukuha? Saan po natatamo? Hindi sa kayamanan, hindi sa edukasyon, kasi maraming edukasyon,
maraming edukado, pero yung mga edukado kung minsan ay mas masahol pa ang ugali sa walang pinag-aralan. Mas mabait pa yung walang pinag-aralan kaysa doon sa may pinag-aralan. 'Di ba karamihan ng mga edukado, yun yung mga kurap, 'di ba? Karamihan ng edukado, eh, sa ano, makikita mo naman natin, eh. Yung mga edukado yung kurap, yun nanloloko dun sa mahihirap. Pero ang mahirap ang napaparusahan. Pero yung mga edukado, hindi. Kasi matatalino, eh, 'di ba? Pero dito mga kapatid, ang tunay na karakter hindi nakukuha sa edukasyon. Ang tunay na karakter ay nakukuha sa Panginoong Diyos, sa pagsasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang binabasa. Ang karakter ay hindi natatamo sa pamamagitan ng iba na may paglaban para sa atin. Ito ay pinagsisikapang pinagtatrabahuhan at kinakailangan nito ang layunin, kalooban at determinasyon para magkaroon ng karakter na tanggap ng Diyos. Humihingi ito ng pagsusumika. Yan po mga kapatid. Paano daw po natatamo yung pong karakter mga kapatid na ayon sa kalooban ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating pong Panginoong Diyos. Pagsusumikap na paglingkuran ang ating pong tagapagligtas. Alam niyo kapag iniisip natin na paglingkuran ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, papurihan ng Panginoon sa ating pong mga gawa, namomold yung ating pong mga karakter. Sabi dito, nangangailangan ito ng patuloy na pagtanggi sa kapangyarihan ng kadiliman para makapanatili ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ba mas mahalaga na ang ating pangalan ay maisulat sa aklat na iyon, na ito'y maging walang kamatayan kasama ng mga anghel sa langit, kaysa marinig itong pinapupurihan sa buong sanlibutan. Saan niyo po gusto masulat ang inyong pong pangalan? Sa sports magazine, sa mga pahayagan, sa TV, gusto niyo makita ang pangalan niyo? Ako mga kapatid, yung pangalan ko gusto ko lang makita nakasulat dun sa aklat ng buhay. Yun ang pinakamatindi. Yun ang pinakamaganda. Ani mo naman yung katanyagan sa sanlibutan. Kung ang pangalan mo naman di nakasulat sa aklat ng buhay, wala din mga kapatid. Ang sabi dito, nakita ko na naman yung word, paborito kong word, yung consistent. Yung consistency mga kapatid ng ating pong pananampalataya sa Panginoon. Consistency. O tayo ay tuloy-tuloy na tanggihan ang kadiliman, tanggihan ang pagkakasala, at patuloy na tumungo sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na manampalataya, patuloy na tanggapin si Jesus Christ. Yan ang pinaka-the best, mga kapatid ko. Sa panahon ng pagsubok, sabi dito, na ipinagkaloob sa atin dito, bawat isa sa atin ay nagtatayo ng isang gusali na susuriin ng hukuman ng buong lupa. Ang gawaing ito ay ang pagbugis ng ating mga karakter. Yan. Ano daw po yung ating pagtatayo na hinahanap? Ano daw po yung gusali na ating itinatayo mga kapatid? Ang gusali na ating itinatayo, walang iba kundi ang ating pong karakter. Yan. No? Ang ating pong karakter. Tayo po yung engineer ng ating pong karakter. Tayo po yung nagpaplano kung paano natin ito build. Yan po mga kapatid, hindi ibang tao. Huwag mong sisisihin yung ibang tao na ganito yung ugali mo. Ganyan ka na talaga bago mo na-encounter yung yung kaharap mo, 'di ba? Wag mo sasabihin, "Ay dahil sa ano ko, eh, kaya ang ganito ang ugali ko. Dahil sa'yo kaya ganito yung ang aking reaksyon." Hindi mga kapatid, ikaw ang humugis niyan. Hindi mo dapat isisi sa iba kung bakit ka nagkaganyan. Yaan ay karakter mo na, bago pa ang lahat. Ang bawat kilos ng ating mga buhay ay isang bato sa gusali. Ang bawat kakayanan ay manggagawa. Bawat pukpok na tumatama ay para sa ikabubuti at ikasasama. Ang pinaka-the best mga kapatid sa pagtatayo natin ng karakter, maging ikabubuti natin ito. At patuloy na yung ating pong karakter na binibuild ay maging maganda, maging maayos, ayon sa kalooban ng Panginoon na tunay na architect ng ating pong mga buhay. Yan, kasi kapag tayo yung nag-engineer lang sa buhay natin, eh, walang mangyayari sa character natin na yan, eh. 'Di ba? Pero kung ang Panginoong Diyos ang siyang architect, ay maganda ang magagawa. Mas malaki ang magagawa at ang ating pong buhay ay naaangkop sa langit. Yan. Ano, gusto niyo po ba maging maangkop tayo sa langit? Ito ay sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu na namomold
yung ating pong mga karakter. Ang mga salita ng Diyos ay nagbababala sa atin na pag-isipan ng ating pagtatayo para siguraduhin ang saligan ay tiyak. Kung tayo ay nagtayo sa matibay na bato ng dalisay, marangal at matuwid na mga gawa, ang gusali ay tatayong maganda at ayon sa sukat, isang naayong templo para sa tahanan ng banal na Espiritu. Ayan. Ano, binibigyan tayo ng babala na ayusin natin yung pagtatayo. Pagtatayo ng ating karakter na ang saligan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating pong Panginoong Jesus. Kapag ka ang saligan ng ating karakter, mga kapatid, ang ating foundation ay sariling buhay natin, sarili nating impormasyon, sarili nating adikain, walang mangyayari. Pangit yung maitatayo na karakter at hindi fitted ito sa langit. Ang goal natin mga kapatid, yung karakter natin, maging fitted tayo doon sa langit. Kaya sabi dito, ang matibay na saligan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya sa araw po ng Sabat na ito mga kapatid, tiyakin natin kung saan tayo nakasalig. Ito'y dapat sa ating Panginoon at hindi ang kayamanan ng sanlibutan. Hindi yung kapagka wala tayong pambili ng bigas, hindi na tayo sisimba. Hindi yung kapagka wala ka ng pera, wala ka ng trabaho, hindi ka nasisimba sa Panginoon. Hindi mga kapatid. Hindi dapat nakasalig ang ating pananampalataya doon sa ating trabaho, doon sa pera. Kundi ang dapat na pinagsasaligan ng ating pananampalataya ay ang ating Panginoong Hesus. Ayan. Hindi sa ating mahal sa buhay. Dahil kung ang mahal natin sa buhay, ang saligan ng ating buhay, kapag nawala sila, ay wala na rin tayo. Hindi ganun mga kapatid. Dapat nakasalig talaga sa Panginoon. Hindi rin nakasalig kay pastor o kay elder o sa ano mo kanino man, sa pari man o kay bishop man, kundi nakasalig sa ating pong Panginoong Hesus na nagbigay buhay. Kailangan siguraduhin natin yung saligan natin. Alam nyo, kapag ka ikaw ay tumutulay, merong nag-acrobat na tumutulay sila sa alambre. Kapag ka sila yung mahakbang, sinisigurado nila yung kanilang sure steps para sila ay magtagumpay. So, ganoon din tayo mga kapatid. Sa ating paglalakbay na ito, sa buhay na ito na mananampalataya mga kapatid, kailangan nating i-sure ang ating pong mga steps. I-sure natin sa Panginoon. Siguraduhin natin ang ating saligan ay ang ating pong Panginoon. Yan po ang mga makalangit na dako sa umaga na ito ng araw ng Sabat. Kaya po hindi na natin patatagalin pa. Yan po yung ating devotional. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. At bago tayo magpunta at mag-prepare sa pagpunta natin sa church, sa ating pong mga churches, tayo po ay manalangin. Ang inyo po mga prayer request ay kasama po sa ating panalangin yan sa panguna ni Brother Melvin Vilasano. Pakinggan po natin ang awit puri sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sabat po mga kapatid. Patuloy po nating isipin na ang ating saligan ay si Jesus Christ at wala nang iba. Maraming salamat po. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maanlinag,
pag-asa mo'y napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ang iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo ay kanyang papatin, landas mo ay paliliwanagin, muli bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Amen mga kapatid. Salamat sa napakagandang awit at mensahe na umaga na ito. Ano po? Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Kung sino man yung mga mabigat na pinagdaraanan sa buhay. Nung ako ay tunay na nalulungkot, pinapakinggan ko yung kanta na yan. Talagang nakaka-comfort. Ano po? Masarap pakinggan na si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ano po? Kung naman ang iyong pinagdaraanan sa buhay, pakinggan mo yan. Namnamin mo mabuti yung mensahe na yan. Siguradong ikaw ay mako-comfort. Ano po? Mawawala yung takot, mawawala yung pangamba. Sigurado. Ang ganda ng kanta na yan. Ano po? Talaga namang liwanag ay sisikat. Ano po? Yan, happy Sabbath po sa lahat. At sama-sama tayo magdalanginan ngayong umaga na ito, na tiyak na si Jesus ang ating saligan. At sabi nga ni Nanay Fina Rico Hermoso, sa Panginoon lang tayo makakaasa ng isang matibay na saligan para maging mapayapa ang ating buhay. Kita niyo po, para maging mapayapa ang buhay mo kung ikaw ay naguguluhan dahil sa pagsubok na dumarating sa iyong buhay, kay Jesus kasumandig, pagkat siya ang ating saligan. Ano po? Matibay na saligan, nagbibigay pag-asa sa araw-araw sa ating mga agam-agam. Kita niyo po, pasok talaga ito sa mga dumaranas na matinding pagsubok sa buhay. Ano? At talagang wala nang iba kundi si Jesus lamang ang tanging sandigan, kanlungan at ang ating pag-asa. At sa patuloy nating samang bawat isa, na naway patuloy tayong maging matatag sa pananampalataya. Mabilis umandar ang relo, ang araw, ang buwan, ang taon. Si Jesus ay malapit ng darating. Ano po? Pasalamat at nasan yun? Pasalamat at medyo nakakakain na ang aking anak na si Lilet. Praise the Lord po. Ano po? At pagpatuloy lang na natin siyang ipag-pray para patuloy ang kanyang paggaling, makita niya at maramdaman niya at ng kanyang buong pamilya na si Jesus palagi ay nariyan para tayo ay samahan, pagalingin sa ating mga sakit. Magtiwala lamang tayo sa kanya. Panalangin pa rin para sa lahat ng mga bagong binyagan, sabi ni Nanay Fina. Kailangan natin ito ipanalangin. Ano? At baka may makitang di maganda sa church, umalis. Ano? Yan ang nagiging ng mga bagong binyagan. Kaya
maraming nabibinyagan sa totoo lang, kasi na ano sila na talagang na ang Holy Spirit ay gumawa sa kanila doon sa crusade. Ang problema pag nandun na sila sa church, may mga makikita hindi maganda, aalis, yun ang nakakalungkot. Kaya habang pinapanalangin natin bagong binyagan, ipanalangin na rin natin yung ating mga kapatiran, tayo mismo ng mga matagal ng members, naway wag tayo maging paraan para katisuran ng mga bago, po. Ayan. Ganon din, gumaling na ang mga karamdaman nating lahat. Sige po, sama po natin yun. Tama po, sa Diyos lagi tayo magtiwala kahit ano pa man ang mangyari. Yes po, ano po, Nanay Nerissa. Ganito, merong isang kwento na narinig ko, sa isang pastor din. Merong isang tao na siya ay grabing pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, talagang naubos ang kanyang kayamanan, nagkasakit pati kanyang pamilya, parang si Job, parang si Job. Lumapit sa Panginoon, nagtiwala, let's say isinuko niya lahat sa Panginoon. Madaling salita, nagkaroon siya ng pagkakataon muli na mabuhay, umasenso ulit. Ang masakit, mga kapatid, dahil sa kanyang kabisihan sa kanyang negosyo, siya ay unti-unting natangay na rin, natangay na rin. Naway sa ating pagtatagumpay, huwag natin kalilimutan ng Panginoon palagi, kasi lahat naman ng blessings sa buhay natin, dumarating sa buhay natin, galing sa Kanya. Ang pasasalamat at patuloy na connection sa Kanyang mahalaga, po, maging ano pa man ang ating estado sa buhay. Meron din yung iba, halimbawa nasa mababang posisyon, pray na sana ako ay ma-promote. Nung na-promote na, nagbagong ugali, lumabas ang tunay na kulay. Yun ang masakit, po. Yun ang masakit sa nawa ay tayo na naghahangad ng nangangarap ng mas magandang buhay. Kapag natanggap na natin yun, dalangin natin, mga kapatid, na huwag tayong mawawala sa Panginoon. Kasi parang tayo na mga, sa madaling sabi nga ng mga iba, mga wala pastangan, mga walang hiya, ganun, masama man pakinggan, pero tunay na yun ay karapat dapat na sabihin sa atin pag ganun. Habang pinapanalangin natin ang ating mga bagong binyagan, pinalangin din natin ang ating mga sarili na di tayo katisuran, diba? Yes po, Ate Remy, tama po, kasi tayo nga yung katitisuran, so para lang nating nilagay sila sa fishing net, na bihag sila, po, at lalo silang mapapahamak pag ganun. Ayan, sigapin natin na huwag tayo maging katisuran ng mga bagong binyagan. Tayo lahat ay manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Ipanalangin natin ang bawat isa. Dakila at mapagpala naming Amang Banal na nasa langit, patuloy kami nagpapasalamat sa umaga po na ito, na kami ay patuloy niyong ginising at binigyan ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, at higit sa lahat, paalala na ang aming tiyak na saligan ay walang ibang aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Salamat sa mga reminders, salamat sa mga lesson na aming naririnig sa bawat umaga. Tunay na kami ay unti-unting namumold ang aming karakter, at naway ito ay amin din namang maibahagi sa iba. Naramdaman namin ang inyo pong pagmamahal. Sa pagpapatuloy na is naming isama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon. Unang-una ay ang pasasalamat ni Ate Reby na ang kanyang anak ay unti-unti na nakakakain, unti-unti nanunumbalik ang kanyang lakas. Patuloy naming dalangin na patuloy na ang kanyang kalusugan ay maging maayos, sipuin pati sa patuloy na inyong mapagpagaling na kamay, malakas na resistensya ang aming dalangin para sa kanya, at makita niya at maramdaman ang inyong pagmamahal, at ito ay kanya rin namang maibahagi sa iba. Sa patuloy na namin sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon, lalong higit ang mga bagong binyagan sa aming mga bawat churches, naway patuloy silang gabayan ng Holy Spirit na maging matatag sa kanilang pananampalataya. At lalong higit kaming mga members na matagal na, dalangin po namin na kami rin ay inyo pong i-guide pa rin ang Holy Spirit, pagkat kami man ay matitigas ang ulo, nais din naman namin magbago. Naway wag po kaming maging katitisuran ng mga bagong binyagan na ito, at sila ay masilo ng kalaban sa pamagitan ng iba pang mga kapatiran. Alam namin na sa buhay na ito walang perpekto,
Ngunit sa buhay na ito, lahat ay maaari at may posibilidad na magbago. Kaya salamat po. Salamat sa mga lesson sa araw-araw na kami ay tunay na nagigising sa aming mga pagkakamali. Patuloy din namin sinasama sa panalangin may mga karamdaman sa mga oras na ito. Patuloy na hipuin din ulit kami na yung pagpagaling na kamay. Alam namin na kayo ang aming kanlungan, sandigan, saligan. Ay mawala ang aming lungkot at agam-agam. At kami ay inyong pasamahan sa aming pang-araw-araw na pamuhay. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang safe travel ni Pastor na papunta sa Cavite. Kasama niya kung sino man ang kanyang kasama, ay ingatan po sila sa daan papunta roon at para magsamba at pumuri sa inyong pangalan, at ingatan din sila hanggang sa pabalik dito sa kanilang bahay sa Gimba. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatid na nakikinig ngayon at ang bawat pamilya, good health ang aming dalangin sa bawat isa. Kasama na rin si Ana Rosbel Tolentino Hermino sa kanyang good health, ano man ang kanyang kalagayan, pangkalusugan sa mga oras na ito. Siya po ay pagkalooban niyo ng malakas na pangatawan, malakas na resistensya, higit sa lahat, di lamang pang physical na kalusugan, lalong higit ang kanyang spiritual na kalusugan. Kasama din namin ang good health para sa mga anak ni Midin Piliga Kutaw na sinahara and Cory at ang family na Timilen, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga apo. Kalusugan din sa pamilya ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz at sa lahat ng mga pamilya na nakikinig ngayon. At patuloy din namin sinasama ang mga Bible students niya kina Ate Flor Errilia tuwing Sabado ng hapon, ang family nila Tata Cesar and Heidi De Leon, at patuloy na comfort din ang aming dalangin kina Mike and Martha Mamaril sa pagkawala ng kanilang panganay na anak. Amin din patuloy na sinasama ang mga Bible students diyan sa Tobacao. Sa Tobacao, mga 25 sila mga Bible students. At sa San Antonio Explorer Team, sa dinadalangin din namin. Nawa patuloy na bigyan sila ng karunungan na kanilang mga pinag-aaralan, maunawaan, maitatak sa kanilang puso at isipan. Makilala na nila kayo bilang isang aming Diyos na mapagmahal at ang aming personal at tagapagligtas, at sa huli, tumanggap din naman sila. At kaya din aming dalangin ng mga kalakasan at recovery ng kapatiran. Si Kuya Delphine Cao, siya po ay na-stroke, naway siya ay makarecover na mabilis, nakabalik sa kanyang kalusugan, at muli makita niya na kayo ang nagpagaling sa kanya. At ito ay maibabalita din naman niya sa iba. Kasama ulit namin si Brother Jose Estrero sa kanyang pagpapagaling ng kanyang daliri. Pastor Alex Rigor, naway maibalik ang kanyang pagsasalita, patuloy siyang magamit sa gawain. At gayon si Kuya Bobby, kalakasan namin dalangin sa kanya. Kasama na higit si Ate Lorna na kanyang partner sa buhay at sa pananampalataya. Gayon din at si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike. Patuloy na kalakasan ng dalangin namin sa kanila. Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila, kasama rin si Sister Janet Salvado, naway patuloy na pagalingin sa kanyang karamdaman. Si Sister Adele, si Tatay Carlito, Nanay Fina, Tatay Rudy, si Rico Hermoso, Tatay Rudy, at ang kanyang asawa na si Nanay Fina ay patuloy pa rin nagtitiwala at sumasandig sa inyo, at alam namin na kayo ang magpapagaling sa lahat ng mga karamdaman namin, hindi lamang pang physical, lalong higit sa pang spiritual. Kasama din namin si Michael Torrelia, at lumalabo ang kanyang mata ay paliwanagin ulit ito, makita niya kayo na may liwanag na naghihintay sa amin, sa inyong nalalapit na pagdating. Kasama din namin si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, at si pamakin ni Sister Marites Dumali Loreto, si Brother Arman Reyes, Ronaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pinillo Henyo, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Michael Torrelia, kasama na rin si Daniel, Sister Percy, Sister Enriquez, at si Sister Aimee Kilantang, Ate Grace Samano, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Mare Lita, si Dayan, si Sister Pichi. Patuloy pa rin na tumitingin at nagtitiwala sa inyo. Ano pa man ang kalagayan niya sa mga oras na ito, ay aming itong ipinagkakatiwala sa inyo. Alam namin na kayo ay nariyan para kami samahan. Patuloy nyo inaabot ang inyong mga kamay na aming madama patuloy araw-araw sa bawat umaga ang inyong pag-ibig sa bawat pagmulat ng aming mga mata.
patuloy din namin sinasama sa panalangin ang iba pa naming mga kapatiran na sina Precious Kabasog, si Precious Jorquina, si Ares, si Sister Nena, si Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po na ito ay patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at pinakamapagmahal, maibigin na Diyos. Ipagkakaloob nyo sa amin ang pinakamabuti para sa amin. Dalangin namin na ito ay inyong ipagkaloob ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming karunungan. Sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.